Kakaiba ang siglang dumapo sa binata ng umagang yun. Bagay na hindi nakalampas sa maobserbang mga mata ng butihing ina. Lalo yatang gumagapong anak ko Is it because you smile more often these days? Bulalas na matandang babae habang iniinom ang kape nito. Life is good and exciting, mama. Ani Alvaro sabay inom ng mocha coffee. Where have you been lately? Hindi kita mahagilap tuwing lunchtime. Kapag tinatanong ko naman sa sekretarya mo, wala ka namang schedule lunch appointment. Naghihinalang sabi ni Agatha. During weekends, lagi kang umaalis, pero wala ka naman sa tennis court o sa golf course ng Alabang Country. Somewhere different. Any place I know, hindi inaalis ng matandang babae ang pagkakatitig sa kanya habang inilalapit ang tasa sa bibig nito. Maybe, meantime, I have to rush. Hindi na tumikim ng hot cake ang binata at nagmamadali na siyang tumayo. Marami pa akong gagawin sa opisina. Are you going to Batangas? Tanong ng ina, bahagyang sinalyapan niya ito habang dinadampot ang attache case sa katabing upuan. You want to come along? No, I want to rest this weekend. Masyado ako napipressure lately and I feel I deserve some fun in the pool. Kasual na sagot nito. Are you driving? No ma, I already informed CJ. Sanay siya sa mga provincial trips. Hindi siya makatingin ng diretso sa ina, ngunit sa pagbanggit lamang ng pangalan ng dalaga, hindi niya naiwasan ang pagkislap ng mga mata. Lihim na natawa si Agatha sa ginagawi ng anak. It seemed may kinalaman ng lady driver sa different glow niya. Bye, see you at the office at saka tuluyan na siyang lumakad. See you, bulong ni Agatha nang paalam siya. Nakita niyang kanyang anak na hindi pa kailanman ganoon kasaya at mukhang mas bata, parang nasa kanyang early 20s. Kung tama ang hinala niya, hindi malayong magkakaroon sila ng mga cute na apo na maglalaro sa kanilang villa. Sino man ang hindi taga-alta sa syudad, wala nang pakialam si Agatha. Ano nga bang pinagmulan ni Agatha? Hindi ba't ang ina niya isang mananahi lamang ng mga Soriano? Kaya't naging sekretarya siya kay Alvaro Soriano II. Kahit mistisa at maganda, hindi sapat na dahilan yon para tanggapin siya ng pamilya ng lalaki. Ngunit mabuti sila sa kanya at hindi man lang ipinaramdam ng mga ito na hindi sila pamilya. Siya rin ay hindi sinayang ang tiwala ni pinadama sa kanya. Tinulungan din niya ang pamilyang negosyo hanggang sa bigyan siya ng critical na posisyon sa kumpanya ng asawa. Hanggang ngayon, matatag pa rin siya. Ang kanyang panalangin lamang ay sana magkatulad ang anak niya. Sapat na yun para kay Agatha. Nabitawan ni Aling Binay ang hawak na sandok. Ano? Dito ka maghahaponan kasamang amo mo? Naloloka ka na ba? Hindi pa nga natin naaayos ang bahay. Paano kung biglang umulan at tumaas ang tubig mula sa kisame? Nakakahiya yun. Mas malas kumabagsak ka ng anay ang bisita mo sa ating dingding. Sinindihan niyang apoy sa kalan at tumigil sa ginagawa. Bakit nga? Kasi hindi ba sabi ko na sa iyo na pupunta kami sa mga ordinaryong lugar na pinupuntahan ng mga karaniwang tao. Gusto niyang makita ang isang regular na pamilya. Hindi tulad ng mga nakikita niya. Isa pa gusto niya makilala ang pamilya ko dahil nagtatrabaho ako sa kanya. Paliwanag ng dalaga sa kanyang ina. Bahagyang tumaas ang isang kilay ni Aling Binay. Teka, hindi ba weird yon? Napangiti si CJ. Weird? Oo, yun na yon. Hindi ba't weird ng among pupunta sa bahay ng kanilang driver? Baka naman ikaw ang punteriya ng amo mo ha? Lumakad papunta sa mesa si Aling Binay at naupo sa isang silya. Sumunod ang dalaga. Diyos ko po inay, kayo talaga. Bakit naman ako papansinin niya Ang daming mga babaeng mayayaman na humahabol sa kanya. Baka gusto lang niya maging kaibigan ang tao. Pilit na paliwanag ni CJ sa ina. Totoo yan, pero hindi pa sumasagi sa isipan kong mga hinala. Malakas ang kutob ko na may interes siya sa'yo. Pang-asar ni Aling Binay. May panunukso sa mga mata. Tigilan niyo na inay, basta sa Biyernes ng gabi. Dadalhin ko siya dito. Tumayo si CJ upang maligo, ngunit totoo, ayaw niya makita ng inang kaba niya. Paakyat na siya sa hagdan, pababa naman si Mang Arkanghel. Sinundan siya ng tingin ng ama at saka lumipad ang paningin nito sa asawang nakatitig dito. Sino raw ang dadalhin ni CJ sa Biyernes? Humakbang pababang matandang lalaki. Tumayo si Aling Binay at binalikan ng inihiwang niluluto. Ang amo raw niya, gusto tayong makilala kaya inayayahan ng batang yun na dito na maghapunan. Bakit? May nagawa bang palso anak natin? Lumapit ang matandang lalaki sa asawa. Hindi naman, gusto lang niyang magpunta dito, yun lang. Nagkibit balikat na lamang si Mang Arkanghel.
Kung ganoon, linisin mo ng bahay at lutuin mo mga special mong ulam. Lumipas ng ilang sandali, nagmamadaling bumaba si CJ para pumasok sa trabaho. Nahintong pag-inom ng kape ng ama nang tignan siya. O halika, sumama ka na sa akin. Magkakape na lang ako, Dad. Baka malate ako. Masyado ka yatang napapagod ha, anak. Ani Aling Binay. Hindi ho, nagtimpla siya ng kape. Kayang-kaya ko ho ito. Kawawa ka naman anak, sa halip na akong gumagawa ng paraan para magkaroon ka ng pangmatrikula ikaw itong nagtatrabaho. Lintik naman kasi itong katawan ko, parang makina ng kotse, kailangang i-overhaul ata. Tumatanda na kasi ako at kung ano-ano nang nararamdaman kong sakit. Masuyong nilapitan ni Aling Binay ang asawa at hinagod ang kanyang mga balikat. Eto namang taong ito, huwag ka na magsintimiento, nakakaraos naman tayo Kung pwede nga lang bang magpasada ako ng buong magdamag, ginawa ko na. Umiling ang matandang babae. Hay nako, Arkanghel, hindi natin kailangan ng pera kung mawawala ka naman. Oo nga naman, Itay. Hinawakan ni Mang Arkanghel ang braso ng kanyang asawa. Napakaswerte ko sa asawa at sa mga anak. Kahit ito lamang ang yaman natin, maligaya na rin ako. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam si CJ kay Mang Arkanghel upang pumasada. Nakangiti at nakatitig si Eunice Salustya sa lalaking kaharap niya. Matapos makitang storyboard ng commercial na kanyang gagawin. Impressive, sabi ni Lord Alan habang pinapakita ang illustration boards sa mesa. Narito pang print concept ng Esper. Inabot niya ang ilang pirasong bond paper, saglit na hinagod ng mga mata ng babaeng hawak ng mga papel. Equally impressive, nasa nang para sa poster? Isa pang illustration board ang pinakita ni Lord Alan sa dalaga. Alright, kahit kailan ang shoot natin? Over the weekend, good, tumayong dalaga at tinampot ang handbag. Nakapatong sa isang bakanting visitor's chair. What about tonight? Tumayo rin si Lord Alan at inakbayan si Eunice na mabilis nitong inalis. LA, hindi pa tapos ang commercial, naniningil ka na kagad sa akin? Nakapirma ka na. And you have the down payment, don't you? Humarap ang babae sa lalaki. Yan naman ang gusto ko sa'yo. You know what you want? I want you, Eunice. May pananabik sa mga mata ng lalaki. Pick me up at 7 in my condo unit, okay? Bahagyang hinalikan ni LA ang mga labi ni Eunice. At iyon lamang ay gumapang ng pagnanasa sa buong katawan ng lalaki. Kaya hindi na nag-aksaya ng panahon ng mga kamay nito. Mabilis na naglakbay ang mga yun sa balakang ng babae hanggang sa umabot sa may putan upang ilapit pang katawan ni Eunice. Naginit na rin ang babae kaya ginantihan na nagbabagang paghalik dito ng lalaki. Ngunit kagad namang nilisan itong mga labi ni LA. Down payment pa lang yan, lover boy. Siguruduhin mo lamang na liingay ang commercial ko. Mas pa dyan ang kaya kong ibigay. Bumitaw si Eunice at inayos ang sarili. Bago tumalikod sa kaharap, bahagya pang pinalo ni Lord Alan sa putan nito. See you later. Nilapat ni Eunice ang pinto ng pribadong silid ni Lord Alan at lumakad ng taas noo. Siguradong magugulantang si Alvaro kapag nalaman niyang lumipat ito sa kabilang kumpanya. Tignan lang natin kung makahanap ng kasing ganda ni Eunice ang mga Soriano. Paano kung malagay sa print ang love affair ni Eunice at may-ari ng ad agency na si Lord Alan? Lalabas nito ang talagang umayaw kay Alvaro at hindi itong inayawan ng binata. Kailangan ni Eunice ng panakipbuta sa sitwasyon. Otherwise, itong kahiyahiya sa publiko. Hindi rin naman ito kasalanan kung baliw na baliw rito si Lord Alan. Mainit ang ulo ni Agatha nang ipatawag ang anak sa opisina nito. Sige ang higop nito sa usok sa hawak na sigarilyo nang pumasok si Alvaro. Anong nangyari? Pinatay ng matandang babaeng sigarilyo sa ashtray. Hindi ba katawa-tawang pangyayari? I learned from a very reliable source na magsushoot na si Eunice sa Esper. Nagpa-press release pa naman tayo last month. Yang yaman sa akin sina Faustino at Salud. Wala naman silang magagawa sa naging desisyon ng kanilang anak. Ano nang mga sasabihin ng mga tao na tinalikuran tayo ni Eunice? This is ridiculous. Maybe she's not the model we need. Kalmadong tugon ni Alvaro sa ina. Sige nga, sinong ipapalit natin kay Eunice? Alam mo namang next week ng shooting natin. Bakit kasi hindi mo pa pinapirmahan kaagad? We need a fresh talent fast. May naglalarong idea sa isipan ng binata. Pag-uwi ko from Batangas, yan kaagad ang asikasuhin ko. Lumapit ang binata sa ina at hinawakan ng kamay nito. Don't worry mama, akong bahala. Hindi ko hahayaang bastusin tayo ni Eunice nang walang kalaban-laban. Humarap sa anak si Agatha. Madidali ang paglo-launch natin ng ating perfumery and cosmetic line. Mapag-iiwanan tayo ng Esper. And that is something I cannot afford to do right now.
Masyado ng malaking investment na nilagay ko sa negosyong iyan. May naisip na ideya si Alvaro. I will. Meantime, relax and by next week, may bago na tayong modelo. Humarap sa anak si Agatha. At sino naman ang babaeng iniisip mo? Surprise! Napamaang matandang babae. Surprise! Nangingiting tumalikod si Alvaro. Just wait and see. Wala na sa silid nitong anak, hindi pa kumikilos si Agatha hanggat hindi nito nakikitang solusyon sa problema. Hindi matatahimik ang kalooban nito. Nandito na sila! Ang nagmamadaling anunsyo ni Butchok sa mga taong abala sa kanilang bahay. Nagmadali si Mila at Carol papunta sa bintana. Kinikilig habang inaabangan ang mga paparating. Ang gwapo niya, no? Sabi ni Mila. At mas matangkad kay ate, dagdag ni Carol. Nagmadali namang inayos ni Aling Binay ang sarili bago buksan ang pinto. Bumungad sa harapan itong isang matangkad at gwapong binata. Tuloy kayo, sabay itong lumihis ng konti upang pasukin ng dalawa. Nagmano si CJ sa ina. Inay, ang amo ko po, si Alvaro. Magandang gabi po, bati ng binata. Magandang gabi naman. Humakbang si Aling Binay upang dalhin sa lumang sofa ang bisita ng anak. Si Itay, nasa itaas at saka tumawag si Aling Binay. Arkanghel, nandito ng mga bisita natin. Mabilis na nagtakip ng tenga si Botchok dahil sa malakas na tinig ng ina. Natawa si Alvaro habang paupo na to. Arkanghel! Patuloy na pagtawag ni Aling Binay. Sandali! Tugon ng asawa mula sa kanilang silid. Bababa na yon. Anunsyo ng matandang babae. Sige, itutuloy ko na yung ginagawa ko sa kusina para makakain na tayo. May iwan ko na muna kayo. Bahagyang tumayo si Alvaro upang magbigay galang sa matandang babaeng nagpaalam. Botchok, halika dito. Senyas ni CJ sa kapatid. Mabilis namang tumalimang tinawag. Ate, siya ba yung boss mo? Oo, Alvaro, itong bunso namin si Botchok. Nahiyang dumaan ang paningin ng batang lalaki sa bisita bago ito pinakilala sa nakatatandang kapatid. Ate naman, wag namang Botchok. Hindi ba Fernando Jose ang totoong pangalan ko? FJ for short. Kulang na lang ng P para maging FPJ yan oh. Lalo na tuwang binata sa pagiging witty ng bata. Mabilis na yabag ang kanilang narinig. Nang mag-angat ng mukha si Alvaro, tumambad sa kanyang isang maliit, payat at may kaitimang matandang lalaki. Itay, si Alvaro po ang amo ko, pakilala ni CJ. Matuling tumayong binata upang magbigay galang. Ngunit bago pa ito makapagsalita, tila nayanig ito dahil sa lakas ng pagkamay ng matandang lalaki. Pinigil ng dalagang ama. Itay, tama na po, baka mahilo si Alvaro. Naghakik-hikan sina Carol at Mila na matagal na nakamasid mula sa isang sulok ng sala. Ay, pasensya na amang. Sabay binitawan ni Mang Arkanghel ang kamay ng binata. Itay naman! Hinampas ni Botchok ang ngita nito. Mukhang merkanong tao, tapos tatawagin niyo pang amang. Oo nga naman Itay, sang-ayon ni Carol. Siya nga pala Alvaro, si Carol ang sumunod sa akin. Si Mila naman ang katabi niya, pinsan namin, ani ng dalaga. Hay, sabi nang ngumiti si Mila at Carol na may pabaon pang kaway. Pinalapit ng dalagang pinsan at kapatid. Bakit nandiyan kayo sa sulok? Hali kayo. Nahiyaman sa bisita, tumalima ang dalawa. Umupo si Mang Arkanghel at buong tikas na nagdekwadro. Mabutit na pasyal ka sa amin kahit na may kalumaan na aming tahanan. Nagkitinginan sina Carol at Mila, kapwa ibig tumawa si inasta ng matandang lalaki. Hindi naman nakapagpigil si Botchok. Ang Itay, nagpapakyut! Bahagyang kinalabit ni CJ ang kapatid, sabay pinindalatan ng mga mata. Hindi nakaligtas kay Alvaro ang reaksyon ng mga nasa paligid. Sa kaunting sandaling iyon, nakita nitong pagiging close ng pamilya ni CJ. Gayunpaman, hirit muli ng matandang lalaki. Natutuwa ako nang kami may bahay na makakasalo namin kayo sa isang simpleng hapunan. Kakain na, bulalas ni Aling Binay. Sa isang iglap na wala sina Botchok, Carol at Mila na kanina pa kumakalamang sikmura dahil sa paghihintay. Napangiwi si CJ na napatingin sa ama upang humingi ng sakalolo sa hiyang nararamdaman. Naintindihan naman kaagad ng matandang lalaki. Masarap kasing magluto si Mrs. Halina kahit kumain na tayo. Tumayo si Mang Arkanghel upang hindi mahiyang sumunod si Alvaro. Iginiya nito ang binata na kasunod ni CJ. Bago kumain, nagdasal na muna ang lahat. Pagkasabi ng amin, kanya-kanyang kumuha ng pagkain sina CJ na nagabot ng pagkain sa binata. Sige Itay, tikman mo ng pakbet, dapat sa itlog na bulalo ni Binay. Nakaw, siguradong isang bandehado na naman ang aking makakain. Sige ho,
Sabay-sabay nilang sinabi habang kumakain. Habang dahang-dahang nagnanakaw ng sulyap si CJ sa kaharap na binata. Naisip niya kung anong umiikot sa isip nito. Matapos ang hapunan, buong pagmamalaking inihain ni Aling Binay ang kanyang leche flan. Hindi nagtagal, tila biglang nawalang anim na malalaking lanyera. Tulad ng dati, nagkape si Mang Arkanghel kasama si Alvaro sa gilid ng kanilang hardin. Kasama rin si Aling Binay na nakaupo sa mahabang bangko. Pinagmasdan ni CJ ang masayang pag-uusap ng tatlo habang tumutulong siya sa pagliligpit ng kinainan. Ate, kami na lang ni Ate Milang mag-aayos dito. Pumunta ka na doon kay Pogi. Baka malapastangan na naman ni Itay yun, no? Natatawang binitawan ni CJ ang mga hawak na plato. Salamat ha. Basta ikaw ate, nanginginig pa. Ganti na nakababatang kapatid. Bago matapos ang gabing iyon, nagkaigihan si Alvaro at ang kanyang mga magulang. Naglaro ng chess si Mang Arkanghel at si Alvaro habang nanonood si Nabotchok at si CJ. Si Aling Bining naman hindi maganda tuto sa paghahain muli ng matamis. At walang ginawa sina Carol at Mila kung hindi pa simple siyang tudyuin. I had a most wonderful evening. Hinawakan ni Alvaro ang kamay ng dalaga. Maraming salamat. Nakahinga ng maluwag si CJ kahit papaano naging komportabling binata sa kanila at pinayagan siya ng kanyang mga magulang na magmaneho papuntang Batangas. Mukha naman daw magino ang kanyang amo kaya wala siyang masyadong kaba. O at least alam mo na kung saan ako nakatira. At alam ko rin ang bahay na pupuntahan kapag umabsent ka. Biro ng binata. Sige, aalis na ako. Nagpaalam na naman ako sa parents mo kanina eh. So pakisabi na lang ulit ng maraming salamat. Huwag mong kalilimutan, maaga tayong magbabiyahe bukas sa Batangas. Good night. Inangat ni CJ ang sangkamay upang bahagyang kumaway. Nighty-night. Nakaalis ng binata subalit nakatanaw pa rin sa may gate si CJ. Malawak ang lupaing iyon na gagawing Paradise Island ng mga Soriano. May malaking bahay na nahati sa 3 unit na tila compound ang dating. Naroroon na sina architect Samaniego at ang kontraktor na si Edwin Maravilla. Hawak ng una ang mga blueprints ng suggested design ng future paradise na yon habang nag-uusap ang 3 lalaki sa hindi kalayuan. Ang katulong na si Dolor naman ang kaharap ni CJ. Ang bait talaga ni Sir ano? Oo naman. Ilan taon ka na sa kanila? May mga 7 taon na. Dati nasa villa ako kasamang nanay ko. Pero pinalipat ako ni Senyora Agata para maalagaan ko raw ang lugar na to. Habang hindi pa nag-uumpis ang trabaho. Gusto ko naman dahil mas malapit sa pamilya ko. Dati-rati kasi 2 beses sa isang buwan ko lang nakakasama ang pamilya ko. Malayo kasi ang Pangasinan eh. Nasa himig ng pananalita ni Dolor ang pagiging kontento sa gawain nito. Kapag nagawa ito, bibigyan daw kami ng mag-asawa ng trabaho ni Sir Alvaro. Patuloy ni Dolor. May itatanong pa sana si CJ, ngunit tinuro ng babaeng tumatawag na amo. Tumayo siya upang lapitan to. Alauna na makabalik ang grupo sa mansyon, kapansin-pansin ang atensyong ibinigay ni Lawrence Samaniego sa kanya. Bagay na hindi nakawala sa matalas na obserbasyon ni Alvaro. Pagkapananghalian, pinasamahan ng binata sina architect Samaniego at Mr. Maravilla sa kanilang silid upang mamahinga. Nang wala ng 2 lalaki, ipinakita ni Alvaro ang mga plano sa kanya kay CJ. Saglit naman niyang pinag-aralan ng mga ito't nagkomento. Sa nalalaman ko, very sound ang structure ng mga buildings. May suggestion lang ako sa disenyo kahit na konti lang nalalaman ko. Sana i-maintain natin ang overall design ng tropical kahit ba sabihin may kanya-kanyang touch. Sa bawat silid, lalabas na confusing to kapag sa labas ay may halong European design. Iyong sa akin, suggestion lang, you don't have to consider it. Binalik ni CJ ang hawak na plano. I-discuss ko kay Lawrence sa mga sinabi mo. I'm sure hindi niya to gagawin personal. Coming from you, I see that he is very fond of you. May ibig sabihin si Alvaro, nagsiselos kaya? Sumagi sa isipan ni CJ, o baka naman ilusyon ko lang. Well, Lawrence is a good guy, binata at stable. Kahit may kabataan, responsable. Kaya siyang arkitekto namin sa halos lahat ng aming mga realty investment. Tila na walang himig ng pangingimbulo sa tinig ni Alvaro na kiniinisa naman ni CJ. Magpapahinga na rin ako. Tumayo na siya. Sige, I am sure napagod ka sa biyahe kanina. Pwede kang lumangoy mamaya kapag hindi na masyadong mainit ang araw. I plan to take a dip myself. Tila pang hanyaya nito. Sige, matagal din naman ako hindi naliligo sa dagat eh. Sabay talikod naman ni CJ, lihim na pinagmasdan ni Alvaro ang papalaying dalaga. Hindi nito maintindihan kung bakit kanina pa ito naiinis. Lalo na kapag magkatabi sina Lawrence at CJ.
Nauna si Alvaro sa tabing dagat, naroon din sina Lawrence at Edwin. Panay ang tingin nito sa relong pambisig dahil inip na ito sa pagdating ni CJ. Di kagin-saginsay nakita nitong manghang nakatingin ng dalawang lalaki sa isang direksyon. Sinundan ito na tinitingnan ng mga to, ngunit pati ito'y namangha. Si CJ nakasuot ng puting bathing suit, tila Diyos ang naglalakad ang dalaga habang malayang nilalaro ng hangin ng mga hibla ng buhok, pati na rin ang sarong na nakatali sa bewang niya. Litaw na litaw ang makinis na balat niya at kahit walang make-up, ay makatawag pansin pa rin ang kagandahan. Tila eksena sa isang commercial. Hindi nagkamali si Alvaro. Siya ang modelong hinahanap nila para sa Agatha Collection. Patuloy na pinagmasdan ni Alvaro si CJ habang nilalaro-laro pang mga paa niya ang humahampas na alon. Maya-may lumusong na siya sa tubig. Lalong humanga ito nang lumangoy na siya. Mahusay, graceful at puno ng resistensya. Halos ayaw na nga nitong lumusong sa tubig dahil nasisiyahan nitong panoorin na lamang siya. Nawawala ng tindi ng sikat ng araw nang huminto si CJ. Tumayo siya sa tabing dagat upang pagmasdan ng kalawakan. Kahit nakatalikod siya, maganda pa rin kung makikita ng kahit na sinong nakatanaw sa kanya. Maganda ang kurba ng katawan. Malitang bewang at kahanga-hangang mahabang mga binti. Higit kumulang kahit sa ganong anggulo, mahuhulaan ang kagandahang naghihintay sa pagharap niya. Isang sigaw ang pumukaw sa kanya. "Si Lawrence, napulikat!" Kumilos si Alvaro ngunit mas malapit siya sa humihinging saklolo kumpara sa dalawang lalaki. Mabilis siyang kumilos upang iligtas ito. Bihasang sinagip niya si Lawrence. Mabuti na lamang at konti lamang ang tubig dagat na nainom nito dahil marunong din namang lumangoy ito. Nagsalubong ang mga kilay ni Alvaro sa asikas at pag-aalaga niya sa kanilang arkitekto. Kung alam nitong mahusay na lifeguard ang dalaga, di sana ito na lang ang nagpakalunod. Kahit sa pagkainan ng gabing iyon, idala-dala ni Alvaro ang sama ng loob sa dibdib. Nadagdagan pa ito sa nakikitang pagkahulog ng loob ng lady driver kay Lawrence. Nag-last minute meeting na lamang ang mga ito bago na mahinga sa kani-kanilang mga silid. Kahit malalim ng gabi, hindi makatulog si Alvaro. Isipin na lamang na nasa kabilang kwarto lamang si CJ at maaari naman niyang kausapin. Ngunit hindi nito magawa. Ayaw niya isipin ni CJ na hindi niya ito nirerespeto at dinadaan niya sa pagiging amo kung igigit niyang iuutos ng dibdib. Ano nga bang karapatan niya para awatin ang nakikita niyang paglalapit ng dalawa? At kung tanungin siya ng dalaga, anong dahilan ang sasabihin niya? Bakit ba lubhang nagugulong isipan niya? Sa inis niya sa sarili, naisipan niyang lumabas ng silid upang magpahangin sa tabing dagat. Ang ilaw na nagmumula sa buwan lamang ang tanging sinag na gumagabay sa paglalakad ni Alvaro. Kitang-kita ito ni CJ mula sa kanyang bintana habang binabato ang maliliit na bato sa dagat. Bakit kailangang aksayahin niyang panahon sa taong hindi naman niya, tiyak kung mahal din siya? Si Lawrence, mabait, may tsura at mapagbiro. Totoong may paghanga rin siya rito ngunit iba pa rin ang nadarama niya para kay Alvaro. Higit ito sa paghanga lamang. Ibinaba niyang pangtabing niya sa kortina upang ilatag muling pagod na katawan sa kama. Nasulyapan niya ang calling card na inabot ni Lawrence sa kanya bago sila pumasok sa kanilang mga silid. Napangiti na lamang siya, sadyang hindi natuturuan ng puso. Dito inagaw na antok ang kamalayan niya. Isang malakas na katok ang gumising kay CJ kinabukasan. "CJ! CJ!" Tawag ng tinig sa labas ng silid. Napabalikwas siya at nagmamadaling binuksan ng pinto. "Bakit?" Hindi pa niya halos maimulat ang kanyang mga mata. "Lalakad na tayo." Madinang pagkakabitaw ng mga salitang iyon ni Alvaro. "Ha? Magbihis ka na't sa daan na tayo mag-aalmusal." Hindi na nagpaliwanag pang binata, basta na lamang itong tumalikod. Inis na naligo at nagbihis si CJ. Pagbaba niya, nasa kotse ng kanyang amo, hinarang pa siya ni Lawrence sa may pintuan upang magpaalam ng tumunog ang sunod-sunod na busina ng sasakyan ni Alvaro. Nagtataka siyang napalingon. Kinakawayan na siyang lumapit ng binatang amo kung kaya't nagpaalam na siya kay Lawrence. Kahit nayayamot sa ginagawin ng amo, inilihim na lamang niya ito. Sumakay siya sa driver's seat at saka binuhay ang makina ng sasakyan. Nakalayo na sila nang sipati niya ng tingin ng among nakasakay sa likuran. Magkasalubong ang mga kilay nito at malayo ang tingin. Halatang may kinikimkim na galit. Noon lamang niya nakita ito ng ganong kalagayan. Sabi ng mga katulong, istrikto raw ito. Ngunit never na nagtantrums ito. Pero bakit ngayon parang bulkan itong sasabog? Hindi siya nakatiis at katahimikan. Kaya siya na mismo unang bumasag. "Is there anything wrong?" Nalilisik ang mga mata ni Alvaro nang maghina ang kanilang mga mata mula sa rearview mirror. Ngunit ni hindi malang ito nagbitaw ng salita, bumangon ng iritasyon sa kanyang dibdib.
Hindi bali na sana kung may natatandaan siyang pagpapabaya sa kanyang trabaho. Ngunit matay man niyang balik-balikan ng araw na yon, wala siyang maalalang insidente na maaaring ikagalit nito. Nang gigigil na kinabing niyang sasakyan upang itabi. Lumabas siya ng kotse at saka binuksan ang pinto ni Alvaro. Ano bang naging kasalanan ko? Bakit ang sungit-sungit mo sa akin? Wala naman akong matandaan na pwedeng ikagalit mo. Nakakislot ang mga palad niya. Malamig ang mga matang yun na sumalubong sa kanyang tanong. Marahang lumabas ng sasakyan si Alvaro. Mabilis ang pintig ng dibdib niya naghintay sa susunod na magaganap. Maya-may kinabig siya nito't marahas na hinalikan sa mga labi. Hindi siya nakagalaw. Bagkus ay hindi niya namalayan tinutugon na pala niyang halik na yun ng binata. Wala silang pakialam kung may mga sasakyan dumaraan na nakatingin sa kanila o ang malakas na panunod yun ng mga pasahero sa bus. Ang alam nila, silang dalawa lamang sa lugar na yun. Sinuko niyang kanyang damdamin ng buong puso. Nang mga sandaling iyon ay batid na niyang mahal din siya ng tanging lalaki nagkaroon ng puwang sa kanyang puso. At nang mga sandaling iyon ay kapwa sila nagpahayag ng damdamin sa isa't isa. Hindi dumiretso sa bahay ang magkasintahan. Dumaan na muna sila sa parlor at saka sa isang department store upang bumili ng isang magarang swimsuit. Nagtataka man si CJ. Hindi siya nagtanong sa binata dahil umpisa pa lang sinabi ni nitong mamaya na lamang nito ipapaliwanag ang dahilan ng lahat ng iyon. Tinawagan ni Alvaro sa cellphone ng ina. Maghihintay raw ito para sabay-sabay na silang maghahapunan. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakapasok si CJ sa formal na dining room ng mga Soriano. Eleganteng kaayusan na bumagi naman sa matandang babae na nakaupo sa kabesera. Good evening ho, mahinang bati ni CJ. Inakbayan siya ni Alvaro at buong pagmamalaking iniharap siya kay Agatha. CJ? Anang mata ng babae. Oo mama. Umakbang papalapit ang binata sa ina upang hagkan ito sa noo. Siya ba ang modelong sinasabi mo? Nagtatanong ang mga matang tumingin ng dalaga kay Alvaro. She is my choice for our signature model for the Agatha collection. Ako? Napahumindig si CJ. Willowy and classic, hindi ba? Buong pagmamalaking sinabi ni Alvaro pagkuhay hinila nitong isang silya upang paupiin ng dalaga. I never would have thought, paanas na sinabi ni Agatha. Halos walang kibong sumalo si CJ sa masaganang hapunan. Pumasok sa lugar na yun si Melly. Hindi na niya gaanong narinig ang naging usapan dahil abalang kanyang isipan. Kahit konti, wala siyang nakitang pagtutol sa ina ng kasintahan. Naasiwa pa rin siya sa air-condition na dining room na yon. Naninibago siya sa katahimikan. Hindi para sa kanilang magulo at masaya kapag nagsasama-sama. Hindi nga rin niya napansin ang matalas na sulyap ni Melly sa kanya bago umalis. Matapos kumain, lumipat sila sa study room. Dito pinasot sa kanya ni Alvaro ang swimsuit na bagong bili. Paglabas niya ng pribadong banyo, nakita niya paghanga ni Agatha Soriano. You are right, iho. Eunice will drop her jaw when she finds out. Pagkatapos ay bumalik sa kanyang matandang babae. Iha, pumapayag ka bang maging signature model ng aking collection? Kung makakabuti ho ba, pero paano ang... Lumapit sa kanya si Agatha at kinawit nitong braso sa kanyang bewang. Iha, next week babalik na si Mang Meliton. Besides, mas bagay kang modelo kaysa driver. Bakit nga ba hindi ko kagad nakitang kagandahan ng anak ko? Alam ko magugustuhan mo si CJ, ma. Sooner or later, pinatahimik ni Agatha ang susunod pang sasabihin ni Alvaro. Sooner or later, ikakasal na kayo, ganun ba? Nagpalipat-lipat ang tingin nito sa kanila. Huwag kang mag-alala, CJ. Hindi ako matapobre tulad ng iniisip ng ibang tao. Galing din ako sa hirap kaya naunawaan ko kayo. Sinserong sabi ng ina ni Alvaro. Sabi ko sa'yo, wala kang dapat ipag-alala. Masayang nag-uusap ang tatlo sa loob habang abala naman si Melly sa pakipag-usap kay Eunice sa kabilang linya ng telepono. Galit na galit ito sa binabalita ng house manager ng mga Soriano. Ipinangako nito sa kausap na hindi to basta-basta susuko sa laban ng kaumpisa pa lamang.